Binisita namin ngayon si Cyber at grabe, ayaw na niya kaming paalisin. Grabe, sobrang sakit nito sa puso. Hello Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! For today's video, finally ay tuloy na nga po ulit ang paggagawa dito sa ating mansion dahil kahapon nga napatigil siya at walang gawa dahil nga po maulan. Tapos syempre Sunday walang gawa kaya naman 2 days talagang napatigil ang paggagawa pero ngayon ay umaraw na rin finally kaya naman tuloy na rin ang mga manggagawa. Paalis rin nga pala ang mga boys dito sa bahay ngayon pero may kailangan rin nga muna silang ayusin bago pa man sila umalis. Mapapatakan daw kasi ng buhos etong parte ng nasa labas ng aircon natin kaya naman sabi, kailangan daw nilang takpan niyan. Kaya naman yan muna yung ginawa nila. Actually, yung glass nga na bintana dito sa may part na to, medyo napatak-patakan at nilinis na lang rin nga muna ni Tito Bobby. Expected naman yan at normal lang yan dahil nga nagpapagawa. Kaya naman kailangan na rin talaga natin natakpan na yung aircon. Parang hindi na rin siya mapatakan. Pinagtulungan na lang rin nga yan ni Kuya Edmar at saka ni Tito Bobby para pagawan nga ng paraan na matakpan nga siya tapos hindi matanggal rin yung mismo nakatakip. Maya-maya pa nga napalabas si Mother tapos naisipan niya na dito na nga i-check kung ano ba yung nangyayari. For the akit pa nga siya dyan sa car. Pero okay magalala, may short siyang suot kaya naman kung ano man yung nakita nyo ay short. Anyways, ito na nga po yung naging gawa nila. Ayan, tinali na lang rin nga siya para hindi siya liparin at matanggal. Tapos for the baba na rin nga ang mga kuyas natin dahil for the go na rin nga sila. Yes guys, mga girls lang munang matitira dito sa mansion ngayon dahil paalis rin nga sila at ayan talagang for the jacket ang mga personality. Mga naka-leather jacket. Kahit nga hindi ko na sabihin, feel ko obvious naman ako saan sila pupunta. Halata naman mag-rides at mag-chicks ang mga ito. Siyempre, kanya-kanya na nga silang saklang sa kanilang mga motor o diba? Talaga nabilhan na nga ng mga tigi-isang big bike. Problema pa natin palagi ay paalis-ahalis ang mga lalakso. For ayaw na rin nga nila tayo today kaya naman tayo lang talaga mag-iintindi sa ating pack members pero sabi nga nila ay hindi naman daw sila gaano magtatagay. May lakad rin naman kami ngayon ni Mother kaya naman pag alis nila nag-ready na rin nga kami para makaalis na rin kami agad. Ngayong araw kasi bibisitahin nga namin si Cyber. Actually dapat kahapon pa man natin siya bibisitahin pero maraming ang ginawa dito kahapon. Hindi na nga talaga naisingit ang pagbisita kaya naman ngayon na lang tayo makakabisita kay Cyber tapos talaga super excited na kami ng mga oras dito na rin nga pala siya naka-confine sa bagong clinic nga ng Raimundo G. Farm Veterinary Clinic dito sa Maylipa at grabe, napakalaki ng clinic nila na to. Sinalubong na rin nga kami dito nitong nasa counter na si Kelly o diba, napakakit ng sasalubong sa inyo. Bago pa man nga namin puntahan si Cyber, kinamusta na nga muna namin siya sa bantay kay Cyber which is si Kuya Giovanna, ichinika ko nga sa inyo sinabi before. Rin nga niya na natanggalan na rin daw nila ng suwero si Cyber dahil parang nga daw hindi talaga kaya na ng katawan niya yung suwero dahil nga daw kapag nagkakaroon ng parang paga, hindi diba basta nagsusubside. Maya pa pinuntahan na nga natin si Cyber dito, bali nag-iisa nga siya sa isang room nito. Tapos ayun talagang tuwang-tuwa siya nung makita niya si Mother. Hindi na nga siya magkaintindihan nito at gusto na nga niya agad bumaba pero medyo pinipigilan nga siya ni Mama kasi nga kita niyo medyo hinapa nga siya. Alam niyo ba nung time na to sobrang sakit sa puso na makita talagang ganito ang fur baby mo kasi grabe talaga medyo pagewang-gewang si Cyber nito although malakas naman siya pero kasi kapag galing siya sa higa ay medyo gewang talaga siya. Nagpilit rin nga pala siyang lumabas dito tapos expected na nga namin na wiwiwi siya dahil kita naman sa galaw niya na parang naghahanap nga siya ng wiwiwi. Dahil nga kasi potty trained ang Cyber natin, hindi siya sanay na kung saan siya nakastay ay doon din siya iihi. Habang nangungulit naman si Skyler dito sa cage ni Cyber, umihi na rin nga si Cyber dito sa labas at nagulat nga ako nung time na to kasi alam niyo ba yung ihi niya is color orange na talaga as in parang orange na tang na siya. Tapos yung pagka-orange is super dark na talaga at sabi nga ni Kuya kaya naman daw ganyan yung kulay ng kanyang ihi dahil nga daw nung vitamins. Kumbaga dahil rin nga sa mga meds na binibigay sa kanya kaya naman daw nagaganyan ang kulay ng ihi niya pero normal naman daw ang pag-ihi nitong si Cyber. Pansin na nga lang rin talaga sa kanya yung pagkapayat niya talaga guys dahil nga syempre matanda na rin siya tapos sobrang bihira na rin talaga siyang kumain. Ang sineserve na nga lang din daw sa kanya ay chicken dahil yun na lang rin nga yung kinakain niya tapos minsan yung mga canned foods nga ng mga dog foods. Sobrang hirap na nga talagang pakainin nitong si Cyber tapos yun nga yung meds niya is orally na rin dahil nga hindi na pwede sa kanya yung suwero. Kaya naman pinag-iisipan ni Mother kung iuwi na ba siya pero syempre titingnan lang din natin dahil bukas nga ay test na gagawin sa kanya. Makikita rin kasi talaga kung gumagana or tinatanggap ng katawan niya yung gamot na binibigay sa kanya sa test niya. Tapos syempre para i-check na rin nga iba pa niyang health para sa test sa tomorrow kaya naman aabangan muna natin yung test niya. Doon nga sa test na yun natin makikita kung kailangan ba natin ipa-confine siya or pwede nang maiuwi. Dahil nga naibalik siya sa cage, grabe talaga sumisigaw na siya dyan at itong si Cyber minsan talaga wala ng boses gaya nga nung time na yan sumisigaw siya pero walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Medyo matagal na rin nga siyang ganyan dala nga ng pagkatanda niya ganun na talaga siya halos wala ng boses minsan na nga lang talaga nagkakaboses. Pero obviously ayaw
ayaw niya nga na umalis kami ng time na to at ayaw na niyang magpaiwan kaya naman ganyan siya. Taon na rin kasi talaga yung binibilang mula nga nung huling beses na naiwan namin si Cyber sa vet dahil talagang noon pa man ay palagi na kami magkakasama. Kaya naman mahirap rin talaga para sa amin yung ganyan pero kailangan din talaga para mas gumaling siya. Maya pa umalis na rin nga kami at hayan talaga ang Junakis ko. Ayaw pa talaga umalis dito sa vet. Sabi ko nga siya na lang iiwanin ko tapos si Cyber na lang yung iuwi. Habang pauwi nga pala ay ito dumaan pa nga kami sa bilihan ng mga prutas. Alam nyo ba itong binibilhan namin na to ay talagang dito na kami palaging bumibili. Sa manadaanan kasi namin marami talagang stall na may bilihan ng mga prutas pero dito na kami palagi dahil nga maganda rin yung mga nabibili namin dito at mabait rin nga yung mga nagtitinda. Tapos dito nga may lansones pa which is favorite na favorite talaga ni Mother. Tapos alam nyo naman ang lansones ay halos paubos na kaya naman kapag may nakikita siya minimake sure niya na nakakabili. Tapos marami pa rin nga siyang prutas na nabili dito ng mga oras na to kaya naman talagang mukhang nag-enjoy na naman siya mamili. Pumasok na rin nga kami ng Junakis ko dito kasi medyo napapasarap pa ng pagpili si Mother. Tapos pumili pa rin nga siya dito ng kung tawagin nga sa amin ay lukban. Pomelo nga yata yung tawag sa iba nito. Basta ayan pinabuksan nga ni Mother para makita niya yung laman. Tapos kapag marami, maganda nga daw ibibili siya ng madami. Nakakatuwa rin nga dito guys kasi tingnan niyo may pa-freebie pa nga sila sa amin na papayo. O diba nakakatuwa, imagine yung sa prutasan may pa-freebie. Kaya naman thank you kay kuya at ate na nagbenta sa amin at nagpa-freebie pa. O diba iba kasi talaga kapag may suki ka na nakaka-freebie ka na lalo na nga kapag malapit na ang Pasko. Ay go, papasko pala yun. Bukod nga sa prutasan, dumaan na rin si Mother dito sa bilihan ng dog food dahil naubusan na rin nga ng dog food yung mga doggy sa labas. Wala na rin nga sakto kasi na liter sand yung mga pusa natin kaya bumili na rin nga siya at sabi ko kay Mother damihan na nga rin kasi mas mura nga dito. Parang anim nga yata yung nabili ni Mother dito na liter sand, 4 para sa kanya tapos 2 nga para naman sa amin dahil may mga cats rin ako sa bahay. Bumili na rin nga pala si Mother dito ng pagkain ng mga pusa which is special cat din. Alam niyo naman hindi rin yan pwedeng mawala dahil syempre napakatatako rin ng mga pusa natin at medyo madami na rin nga sila ngayon. Para naman nga sa food ng mga doggies ay whoopie yung binili ni Mother tapos 2 sako na nga yung binili niya para hindi naman na mabilis maubos. Pag-uwi naman sa bahay dahil nga wala tayong mga boys dito ay naisipan nga ni Mother na ipabuhat na nga lang itong mga binili natin sa mga trabaho. Nakisuyo na nga lang siya kahiya-hiyaman ay talagang pinasuyo niya dahil ayaw niya talaga nang naiinitan ng ganito yung dog food. Tapos kung iiwan pa natin siya na matagal sa sasakyan maiinitan siya at baka sakta na nga siya ng mga kakain niya. Kaya naman talagang pinabuhat na rin ni Mother yan at thank you naman sa mga nagbuhat kasi talagang kahit inabala natin sila sa trabaho ay talagang oks na oks lang para sa kanila. After naman ito, nagpahinga lang rin kami ng konti tapos inihatid namin si Sofia or Ate Sofia nyo which is Joel's ni Kuya Jomar nyo dito sa kanyang trabaho. Sakto nga dahil namili na rin kami dito sa may Alphamart dito nga siya nagtatrabaho at mga bata talaga mostly yung namili ng mga pagkain tsaka mga laruan. Medyo di pa kami magkaintindihan nito at ng mga oras na to ang naiwan lang talaga sa mansyon ay si Ate Risa nyo na may alaga din naman na sanggol. Pero saglit lang rin naman kami dahil itong Alphamart na to ay napakalapit lang rin nga sa atin. At ayan si Ate Sofia nyo o diba siya pa talaga yung nagbenta sa atin. Galit pa nga si Ate Bibo nung time na to kasi bakit daw iiwan namin ang kanyang tita which is si Ate Sofia pero hindi na siya pwedeng isama kasi magtatrabaho nga siya.